iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na, yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Good afternoon po sa ating lahat at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Marquio San Pedro. Ako po ay sa church ng Acts SGCF Pulilan, na daughter church po kami nila Pastor Chris. At ngayong gabi po ay pang 28 day na po ba? Pang 28 day na po natin ng Journey in the Word of pag-share ng salita ng ating Panginoon. Amen po. Ayan. So ngayong gabi po, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa palaging maging handa. Ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa ating mga puso, or God's word brings life to our hearts and to our homes. Amen po ba? Ayan. At ang ating pong teksto sa gabing ito ay makikita po sa 2 Timoteo chapter 4 verse 2 to 4. Sabi po dito, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Anumang panahon, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral. Pagsabihan mo ang mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa aral na gawa-gawa lang.
ng tao. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, tayo po yumukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kami pinagtipon mo, Panginoon. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, Lord God, na pinahintulutan mo, Panginoon, na makapakinig kami, Panginoon, na makapag-share ako, Panginoon, ng iyong salita ngayong gabi. Panginoon, dalangin ko na ikaw na po ang siyang manguna, mangusap sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ang iyong banal na spirito, Panginoon, ang lumukob sa amin, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Panginoon, dalangin ko na tanging ngalan mo lamang ang maitaas sa gabing ito at ako ang maibaba, Panginoon, at salamat, Panginoon, sa mga makikinig, Panginoon, ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ito po ay maging tumatak sa aming puso, Panginoon. Itanim namin ito sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, Panginoon, upang ito ay ma-apply namin sa aming buhay. Panginoon, purihin ka, dakilain ka. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen po. Sabi po dito sa 2 Timoteo 4, verse 2 to 4, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Ito pong 2 Timoteo chapter 4 verse 2 to 4, ito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo para patatagin ang loob ni Timoteo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay mga bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo upang maging ready siya sa pangaral ng salita ng Diyos para hindi siya mapanghinaan ng loob or ma-encourage pa siya na mag-share ng salita ng Diyos. At sabi din ni Apostol Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo chapter 4 verse 12 na huwag mong hayaan hamakin kanino man ng iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Sabi dito, huwag mong hayaan hamakin ka ng iyong kabataan. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung aking experience nung ako po ay nag-uumpisa na manampalataya sa Panginoon or nung ako po ay baby Christian pa. Dahil ako po ay galing sa Catholic. Ayan, marami po ang mga nakasama doon na mga kaibigan tas meron din pong mga matatanda. At isang araw po ng linggo, ako po ay papunta na po sa aming simbahan dito po sa Access GCF. At meron po akong isang kakilala na babae na matanda. Nung papaandarin ko na po yung motor, ang ginawa po niya is pinigilan niya po yung motor ko dahil sabi niya, "Saan ka pupunta? Magsisimba ka na naman diyan sa Christian na yan, sa born again na yan." Tapos ako po, hindi po ako nagsasalita dahil ano pa nga lang po ako nun, baby Christian, pero yung eagerness ko po nun, yung pag-aalab po ng faith ko is nandun na. Ayun po. And then, ayun po, nung habang nagsasalita po siya, nakita niya po yung dala-dala kong Bible and ang ginawa po niya is, kinuha niya po yun sa akin. Tapos tinignan po niya, binuklat. Tapos sabi po niya na, iba daw po yung Bible na hawak ko, Bible daw po ng mga born again. Gusto ko po siyang sagutin nun ng sagot na pabalang, pero sa isip ko, paano sa akin maniniwala yung tao na to kapag sinagot ko siya ng gano'n. Kaya marami pa po siyang sinabi sa akin na kung ano-ano na ganito, ganyan. Pero ang ginawa ko po noon is nanahimik na lang ako dahil hindi pa po ako noon totally ready or totally na handa sa pananampalataya ko noon, pero yung pananampalataya ko po noon is nag-aalab, yung eagerness ko po nandun, pero hindi pa po ako handa para sa mga
gano'ng pag-uusig. Pero sabi nga po do'n, huwag mong hayaang hamakin kanino man ng iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita. Ayun na nga po, hindi na nga lang po ako no'n nagsalita dahil alam ko po na kapag nagsalita po ako no'n is iba po yung masasabi ko or meron po akong hindi magandang masasabi. Pero ang ginawa ko po no'n is nanahimik na lang po ako sa kanya, pinakinggan ko lang po lahat ng sinasabi niya po sa'kin. And then sabi din do'n, sa iyong pag-uugali, ayun nga po na alam po niya yung ugali ko na gan'to, ganyan. Pero once po kasi na kay Kristo ka na at nakilala mo po siya, talagang totally na babaguhin ka niya, eh. Hindi man sa gano'n kabilis na paraan, pero kapag yung faith mo talaga is nasa Panginoon, babaguhin ng Panginoon yung pag-uugali mo. Amen po ba? Amen. And sabi din sa pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Ayun nga po, bilang isang kabataan na nag-aalab sa Panginoon at kumbaga po tawagin is baby Christian pa lang po ako nun. Talaga pong, kumikilos po yung kaaway para, alam niyo po yun, pahinain po yung pananampalataya ko para usigin ako or may gamitin siyang tao na iba para yung pananampalataya ko is mawala. Pero kapag yung faith mo is nasa Panginoon, yung faith mo is nakatayo sa batuhan, hindi sa buhanginan, talagang yung hindi matitinag yung faith mo dahil sa Diyos ka nagtitiwala, sa Diyos ka nananalig at sa Diyos ka, sa batuhan nakatayo yung faith mo. Kaya dumaan man yung bagyo, yung baha, hindi matitinag dahil sa batuhan nakatayo yung faith mo. Amen po. At dito po sa aking unang puntos is, sabi po dito is, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. O sa pag-aaral ng salita ng Diyos na hindi sa pagbabasa lang. Then, sabi po dito sa 2 Timoteo 4, chapter 2, sabi po dito, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ayan. Maging handa daw po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ayon sa kwento ko nga po kanina, bilang isang baby Christian po or parang nag-uumpisa pa lang po yung pananampalataya ko sa Panginoon is hindi pa po talaga ready na mag-share or kumbaga parang i-depend yung ating Panginoon. Pero pero ngayon po na nandito po ako nasa inyong harapan na nagbabahagi ng Panginoon, talagang totally from mahiyain to babaguhin ka talaga ng Panginoon, talagang walang imposible sa ating Panginoon. Sabi dito, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon o sa pag-aaral ng salita ng Diyos at hindi sa pagbasa lang. Amen po. Because reading the Word of God is different from feeding from the Word of God. Magkaiba daw po yung pagbabasa natin ng salita ng Panginoon from feeding the Word of God. Dahil kapag binasa natin is magkakaroon tayo ng knowledge. Amen po ba? Kapag nagbabasa po tayo ng Bible, nagkakaroon po tayo ng knowledge sa ating pong binabasa. Pero kapag ninamnam natin o sinapuso natin yung salita ng Panginoon, talagang you will get the entire benefit of that food, which is the Word of God. Na kapag ninamnam po talaga natin or sinapuso po talaga natin yung salita ng Diyos, is you will get the entire benefit of that food, which is the Word of God. Nangyari po sa akin to kagabi and kanina. Kagabi po kasi is nagpe-prepare din po ako nitong aking ipi-preach po ngayon. Kumbaga po nagre-review na lang. And then at the same time po
at the same time po nagre-review din po ako sa aming school po dahil finals po namin, finals examination po namin. And then ang ginawa ko po na pagre-review is lang po, familiarization or pagbabasa lang po, ganito ganyan. And then dumating po yung kinaumagahan kanina at nag-exam po kami. Habang nag-e-exam po ako, habang binabasa ko po yung tanong, sabi ko po sa sarili ko, familiar to ah. Parang nabasa ko to kagabi. Ayun po yung sabi ko sa sarili ko na familiar to ah, parang nabasa ko to kagabi. Pero hindi ko po matandaan kung ano yung sagot. Di ba po parang ganun din po sa pagbabasa natin sa Word of God na wag lang po natin siya basta basahin, kundi namnamin po natin siya at isapuso po natin. Ayun, at payo ko lang po, wag niyo po akong gagayahin sa pagre-review na kapag nagre-review is familiarization lang po yung ginagawa. Ang gawin din po natin is namnamin po natin yung ating mga binabasa, namnamin po natin yung ating ginagawa. Amen po ba? Amen. Then, sabi po sa Matthew 4:4 na sabi po doon na pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya wag lang po natin siyang basta basahin. Isapuso po natin siya, intindihin po natin siya, at isabuhay po natin siya. Amen po ba? Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen? Dahil ang pagkain physical po is yung kinakain po natin, ngunit yung pagkain po ng ating spiritual ay salita ng Diyos. Amen po? And then, next po na aking punto, sabi po dito is, ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sabi po sa 2 Timoteo 4, chapter 2 pa rin po, sabi dito, ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan mo ang mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya sa pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ano po? Ilantad ng mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain. Amen po ba? Kasi sabi nga po, di ba, open rebuke is better than secret love. Kaya kapag may nakita po tayong isang mali na ginagawa ng ating kapatid or ating mga mahal sa buhay, wag po tayong mahiyang pagsabihan po sila. Ito rin po is naging naging aral din po sa akin habang ginagawa ko dahil ako po kasi yung tipo ng kabataan na mahiyain and hindi po ako masyadong vocal sa lahat. Pero sabi nga po dito na kapag may nakita tayong mali, pagsabihan natin sa kanilang mga maling gawain. Dahil dun po is mas tatatag yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Amen po ba? At sabi po sa Proverbs 27 verse 5, ayun na po sabi ko kanina is, open rebuke is better than secret love, na mas okay na pong i-rebuke natin yung kapatid natin or mga mahal natin sa buhay kaysa pagtago po natin yung mga mali nilang ginagawa or pagtakpan po yung kanilang mga maling ginagawa nila. Dahil kapag tayo po ay nasa Panginoon, hindi na po tayo yung tipong nagtatago pa or may sinasekreto pa tayo. Dahil ang Panginoon natin is all knowing. Alam niya lahat ng ating ginagawa, alam niya lahat ng ating mga tinatago. Amen po ba? Kaya sabi po dito, open rebuke is better than secret love. Ayan po. At sabi naman po sa aking pangatlong puntos is, ay po dito, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao
ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod ang kanilang layaw. Sabi po sa 2 Timoteo chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang panahon na ayaw nilang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng kanilang gustong marinig para masunod ang kanilang mga layaw. Di ba po, bilang isang kabataan is madalas po akong gumagamit ng social media, at kung makikita po natin sa social media ngayon is marami na po yung mga taong may gusto lang is yung kalokohan. Amen po. Marami pong mga tao ngayon na mas gusto po nila yung kalokohan kaysa kay Kristo. Sa Facebook, kapag kalokohan yung post, nagre-react. Pero kapag dumaan sa newsfeed, yung Word of God, ginagawa po nila, nag-auto-scroll. Amen po ba? May kilala po ba kayong gano'n na kapag kalokohan yung video sa Facebook, pinapanood po nila, nagre-react. Pero kapag Word of God na, ang bilis po nilang ginaganon yung cellphone nila. Amen po ba? Amen. Ay, may kilala po akong gano'n. Ayan. Tapos, minsan, mas nasusubaybayan pa po nila yung Encantadia kaysa sa salita ng Diyos. Amen po ba? Minsan, mas tinatangkilik pa nila yung K-drama kaysa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Di po pala minsan, mas madalas sa mga kabataan ngayon na kakilala ko, sa mga tao ngayon na mga nakakasalamuha ko, mas inuuna pa po nila yung kanilang desire kaysa po sa magbasa ng salita ng Panginoon, or mas unahin yung ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po ba yung gagawin nila kapag ni-rebuke sila? Maghahanap sila ng simbahan na hindi sila i-rebuke sa mga mali nilang ginagawa. Amen po ba? Ayaw ng correction, pero gusto ng validation. Gusto ng process, pero ayaw ng progress. Amen po ba? Kapag kinorek, nagtatampo, nagagalit, ang gusto lang nila validation, na nakikita yung ginagawa nila, ang gusto lang nila na hindi sila nire-rebuke or hindi sila napapagalitan. Gusto ng progress pero ayaw ng process. Amen? Kaya sabi po sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Amen po ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Amen po ba? Mas unahin po natin si Lord kaysa sa mga desire po natin. Mas unahin po natin na isik ang Panginoon kaysa sa mga desire natin. Dahil kapag inuna po natin siya, dun po tayo magiging handa sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng mga kasalamuhan natin. Doon po tayo magiging handa, magiging equip po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? At ang last ko po na pointers is sabi dito na hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. So, sabi po sa 2 Timoteo 4, verse 4, hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Ano po ba yung mga aral na gawa-gawa lamang ng tao? Sana po dito siguro yung mga himala, pamahiin, tadhana, Diyos-Diyosan, at swerte. Amen po. Diyan po nakapokus yung mga tao at binabaliwala nila ang katotohanan. Ngunit kapag nalaman nila ang katotohanan,
katotohanan na magpapalaya sa kanila. Amen? Ang gusto kasi nila ay di natatamaan yung ego nila. Amen po ba? Gusto nila laging maganda sa kanilang pandinig. Lagi silang napupuri. Kaya hindi na nila pakikinggan ang katotohanan, which is si Jesus. Amen po? Na hindi na nila pakikinggan ang katotohanan dahil kapag nalaman po nila yung katotohanan, parang nare-rebuke po sila or natatamaan po yung ego nila, kaya po nasasaktan sila. Kaya ang ginagawa po nila is binabaliwala lang po nila to at mas naniniwala pa po sila sa mga gawa-gawa lang ng tao or naniniwala po sila doon sa mga pamahiin, sa swerte. Karamihan po sa tao ganyan. Amen? Kaya wala po talaga tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Dahil ang ating mga mabubuting gawa ay bunga ng Espiritu Santo. Amen. Wala po tayong may pagmamalaki sa Panginoon, wala po tayong may susumbat sa Panginoon dahil kung ano man po yung meron tayo ngayon is galing po sa ating Panginoon. Pamilya, pera, sasakyan, kalusugan, lahat po yan is galing sa Panginoon. Amen. Kaya wala po tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. At sabi po sa John 8:32 na malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ayun nga po yung sinabi ko sa inyo kanina na kapag nalaman natin yung katotohanan, ayun po yung magpapalaya sa atin. Kaya kapag tayo po ay nasa katotohanan na, wag na po tayong umalis. Maging matatag po tayo dahil nasa kamay na po tayo ng Diyos. Nasa sayo na lang po kung tatalon ka pa sa kamay ng ating Panginoon. Nasa sayo na lang kung ikaw mismo ay aalis sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Then, sa akin pong conclusion, sabi dito, maging handa at huwag matakot na mag-share ng gospel. Amen? Maging matyaga sa pagtuturo at maging masunurin sa ating Panginoon. Magkaroon ng eagerness sa pag-share ng Word of God dahil malapit na dumating ang paghahari ng ating Panginoon. Paano po tayo magiging handa? Magkaroon po tayo ng eagerness na magbasa, na namnamin yung bawat binabasa natin sa salita ng Panginoon. Dahil hindi po natin alam kung kailan, pero malapit na. Dahil po sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Amen? Pasama na po ng pasama yung mundo natin ngayon, pero mabuti ang Panginoon dahil mas patatag ng patatag yung mga taong ginagamit niya, mas mga equip or mas mga malalalim yung mga tao or mas mga matatapang yung faith po nila is nakatayo sa batuhan na kahit dumating man yung bagyo, hindi masisira, hindi matitinag. Kaya magkaroon po tayo ng eagerness sa pag-share ng Word of God. At sa akin pong pagtatapos, gusto ko pong basahin yung aking verse. Sabi po sa 2 Timoteo 4, verse 2 to 4, sabi po dito, maging handa sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap siya ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa aral na gawa-gawa lamang ng tao. Amen. Sige po, tayo pong yumukot manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, Heavenly Father, salamat po Panginoon sa iyong salita, Panginoon, na
Inireveal mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tinuruan mo kami upang maging handa, Panginoon, na huwag kaming matakot na i-share ang iyong salita, huwag kaming magpadaya sa kaaway, Lord God. Huwag kaming matakot sa anumang pagsubok na dumarating sa aming buhay, Panginoon, dahil ikaw po ang kasama namin. Panginoon, salamat sa revelation mo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat pa sa paggamit sa iyong lingkod, Panginoon, ngayong gabi. Panginoon, dalangin ko bawat nakinig, bawat pusong nakinig, Panginoon, taingang nakinig, Panginoon, ay may sa buhay at may sa puso nila, Panginoon, ngayong salita. Panginoon, marapat lamang na ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, at inaanyayahan ko po kayo bukas sa ating pong day 29 sa ating pong journey na pag-share ng salita ng ating Panginoon. Amen. Bukas po, same time pa rin po tayo, 6 p.m. ang start. Amen po. And gusto ko lang pong, bago po magtapos, gusto ko lang pong batiin yung aking mama, si Richelle San Pedro. Ayan, happy birthday po sa iyo, mama. And nagte-thank you din po ako kay Pastora Stephanie dahil inayos niya po yung aking PowerPoint. Ayan, thank you po. Ayun lamang po at God bless us all po. Sinabi mo sa iyong salita'y di kita pababayaan. Tumawag at manalangin at ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon.
hanggang ngayon, magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili